Magandang hapon sa inyo, brethren, at sa mga bisita sa aming iglesia dito sa Antipolo Reformed Baptist Church. Tayo ngayon ay nasa 21st Lord's Day ngayong taong 2025 at nais kong simulan yung aking sermon na sa pag-alala ng mga nangyari nitong Thursday lang noong May 22, 2025 ay nagkaroon ng pag-aanunsyo yung presidente ng ating bansa na si Bongbong Marcos ng kaniyang courtesy call. So tinawagan niya or tinatawag niya in public yung kaniyang mga gabinete or yung mga sekretary ng mga bureau ng kaniyang gobyerno at pinagbibitiw niya sila lahat. Ayon sa kaniyang mga sa kanya, ang ginawa ng kanyang gabinete ay dapat na ilinya doon sa ekspektasyon o demand ng mga Pilipino. So dahil yung kanilang performance daw ay below doon sa ine-expect ng mga Pilipino, ay tinawag niya yung pagbibitiw ng kanyang mga gabinete. Ayon sa kanya, hindi daw ito nakabase sa personalidad, yung kanyang ginawa na pagtawag sa pagbibitiw. Rather, nakabase daw ito sa performance at sa alignment at yung urgency sa demand ng mga tao. So, alinsunod dito, noong May 22 lang, ngayong linggo, halos sabay-sabay na nagbigay ng kanilang resignation letter yung mga gabinete. At tinawag nga ito sa nakakatawang paraan bilang National Resignation Day. So, dumantong tayo ngayon sa isang nakakatawang yugto sa ating istorya sa ating bansa. Ngunit makikita natin dito yung katotohanan na malaki yung epekto ng pagiging dedikado at pagiging katiwa-tiwala sa magiging resulta sa ating mga sinumpaang tungkulin. Honor, integrity, and dignity have very important roles in fulfilling the duties we have in our jobs sa ating mga sinumpaang tungkulin. Higit sa legasiya na maiiwan natin sa trabaho bilang mga Kristiyano, higit rito yung nakabinbin sa atin na responsibilidad. Hindi lang maliit na pag-fulfill ng trabaho at hindi lang legasiya yung nakaatang sa atin bilang mga Kristiyano. Ano iyon? Yun ay matutunghayan natin dito sa ating sermon on Titus 2 verses 9 to 10. Let me just read to you the words of God. I invite you to open your Bibles in Titus 2 verses 9 to 10. Titus chapter 2 verses 9 to 10. Let me read to you the word of God. Verse 9. Slaves are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God, our Savior. Ngayong buwan ng Mayo ay natunghayan natin, mga kapatid at sa aming mga bisita, yung sunod-sunod na mga sermon patungkol sa pagtatrabaho at kung papaanong dapat na magtrabaho ang isang Kristiyano alinsunod doon. Meron tayong mga natutunan sa mga nauna nating mga sermon na napakinggan natin sa ating mga pastor na we would be refreshed if we remember that God Himself is our motivation in the workplace. And in the hands of our Father, there is joy from the heavy toil in our labor. And also, our work is also a fulfillment of the command about keeping the Sabbath holy. Ito yung mga natutunan natin ngayong buwan ng Mayo. Ngayon, dadating tayo sa pinakahuling sermon patungkol sa pagtatrabaho bilang isang Kristiyano, and we come here sa text ni Apostol Pablo na sinulat niya para kay Titus. And Titus is a consistent gospel partner for the apostle. Napakaraming ginawa ni Titus para sa apostol, nandiyan siya palagi kasama ni
Pablo sa kanyang missionary journey, pinadala siya sa Corinthians para kuhain yung alay na ibibigay ng mga taga-Corinto para kay Paul. At si Titus yung inutusan ni Apostle Paul na magpunta sa isla ng Crete. Itong Crete ay isang maliit na isla sa lupa ng mga Griego, and in their time, they are under the colony of Rome. According sa mga commentators, there are almost 100 cities sa Crete. So Paul was giving this task to Titus to basically evangelize the 100 cities in Crete. At kapag nandun na siya, nakapag-establish siya ng mga lugar doon for worship, ay siya din ay inutusan na magtalaga ng mga mamumuno doon to establish elders in those churches na matatayo sa Crete. Ngayon, we may ask, ano bang meron sa Crete? Ang Crete ay isang lugar na very familiar for us. Palagi itong nadadaanan sa mga sermons na meron tayo for the past years. At itong Crete ay kilala sa kanilang pagiging immoral. They are immoral in terms of their practices. Most especially with their deception, yung sa kanilang katamaran, sa kanilang empty talking, and yung sa kanilang pagmamahal sa pag-i-spread ng mga maling katuruan sa pamamagitan ng mga Judaizers, as mentioned in chapter 1 verse 10, being the circumcision group. Itong Crete ay puno ng mga tao na puno ng mga manloloko. Mahilig silang gumawa ng paraan para takasan yung mga nakaatas sa kanilang gawain. They are very lazy people. They always want to find excuses para mas mapadali yung kanilang trabaho at mas maging beneficial iyon para sa kanila. And this was affirmed by the prophets of the Cretans themselves according to Titus verse 12 to 13. Sabi doon ni Apostle Paul, one of the Crete's own prophets has said it. Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons. Sabi ni Apostle Paul, this saying is true, therefore rebuke them sharply. Now, even historians agree that the Cretans are like this. They are lazy, they're empty talkers, they are deceivers, especially in the field of their work, sa kanilang pagtatrabaho. Isang historian na pangalan ay si Polybius, isang Greek historian, sabi niya sa mga Cretans in 150 BC, so much in fact do love of shameful profit and greed prevail among them, that among all men, Cretans are the only ones in whose estimation no profit is ever disgraceful. Tagalogin natin para mas maintindihan natin. Ang sabi ni Polybius, isang Greek historian, patungkol sa behavior ng mga Cretans, sabi niya, ganoon kalalim ang pag-ibig nila sa madayang kita at kasakiman, na sa lahat ng tao, ang mga taga-Crete lamang ang naniniwalang wala ni isa mang uri ng pakinabang na kahiya-hiya. For them, everything is permissible as long as nakikinabang sila. They are unashamed of whatever practices they may do na magiging beneficial para sa kanila. And this is the place where Titus was sent by the apostle to reach out, to evangelize. A culture of paganism. A pagan culture saturated with laziness, deception, and gluttony. So this is a place where paganism is visible. Rampant yung panloloko at yung katamaran na makikita sa kanilang kultura. Ganitong klase yung hamon na kinakaharap ng mga Kristiyano sa Kreta. Sa konteksto ng ating sermon, brethren at sa mga kaibigan, ay hinihimok tayo na suriin kung papaanong tinawag ni Apostol Pablo ang ibang mga manggagawang Kristiyano sa lugar ng Kreta at kung anong klaseng pamumuhay ang dapat na maipamalas nila bunga ng ebanghelyong tinanggap nila. Makikita natin ngayon sa ating sermon yung kung papaano tinawag ni Apostle Paul the workers in Crete to live that is not the same as how the Cretans live. And mind you, this is a message for slaves
mga alipin. This is our message for our sermon. God uses the faithful submission of His people in their work for the ultimate purpose of attracting sinners to the Savior. In Filipino, ginagamit ng Diyos ang tapat na pagpapasakop ng kanyang mga tao sa kanilang trabaho para sa dakilang layunin ng paglapit ng mga makasalanan sa tagapagligtas. Isipin mo, yung command ng apostol sa mga alipin ng mga Kristiyano ay hindi magrevolusyon. Ang iniutos ng apostol sa kanila ay they must submit in all willingness sa kanilang mga masters. Ngayon, bibigyan natin ng konteksto. Ano ba yung bigat na meron doon sa command ng apostol na iyon? Hihimayin natin yung ating sermon message sa dalawang aral na makikita natin sa Titus. Una, conscious submission despite circumstances. May kamalayang pagpapasakop sa kabila ng anumang kalagayan. At yung pangalawa nating punto ay the missional focus of the Christian's witness in the workplace. Ang misyonal na layunin ng patotoo ng Kristiyano sa kanyang pagtatrabaho. In verse 9, the Apostle Paul urged through Titus the slaves to be submissive. Ano mararamdaman mo kung biglang yung kapatid mo, dito sa church, sinabi, nabalitaan ka na parang may ginawa ka na hindi maganda sa trabaho. Tapos biglang sasabihin sa iyo, ay mag-submit ka sa boss mo. Ano mararamdaman mo? Siyempre, magiging entitled tayo. Ito yung response ng ating pagiging makasalanan ng sarili. But how did the Cretans or the slave Cretans respond? They are commanded by the Apostle Paul through Titus to be submissive. The Greek term for this submission is hupotasio. Isa itong militaristic term kung saan ginagamit ng mga opisyal sa militar para maghanay yung mga sundalo. Now, under the use of the apostle dito sa kanyang sulat kay Titus, yung pagkakagamit ni Pablo sa salitang Griego na hupotasio ay kapareho sa paggamit niya sa utos na ang mga tao, na yung mga Kristiyano, na mga alipin, dapat sila ay magpasakop willingly. Hindi siya yung parang militaristic sense na huwag kang magsalita, sumunod ka na lang. But the Apostle Paul used hupotasio, submit, in the way that the bond servants, the slaves, the Christian slaves in Crete must willingly subordinate themselves, magpakababa at mag-submit doon sa otoridad na meron yung kanilang mga masters. Kung paano ginamit ni Apostol Pablo yung salitang submit dito ay kapareho ng paggamit ni Apostol Pablo doon sa Romans 13 na pagpapasakop ng mga Kristiyano sa authority, sa government. Kapareho din yung ginamit niya dito na paggamit ng submit sa mga asawa, yung utos niya sa mga asawang babae na mag-submit sa mga asawa nilang lalaki. So there is a sense that it is a willing submission. Hindi ito unconscious submission or unretaliating submission. Hindi ito yung sa mga tradisyon sa militar na obey first before you complain. Hindi siya ganon. Yung sense ng pag-utos ng apostol sa mga Kristiyanong mga alipin ay dapat willing sila na magpakababa at mag-submit sa kanilang mga masters. And this was given in a present tense. So kailangan daw palagian nilang ginagawa yung pagsasubmit sa kanilang mga masters. Now, as a Christian, of course, mapapaisip tayo, kailangan, wait lang, parang delikado yata yung gusto mo mangyari sa amin. Gusto mo ba kaming mag-submit na lang basta-basta? Now, the Apostle Paul is not saying that. However, he has a foundation kung bakit niya iniutos yun. Tinuturo nito na ang utos sa mga alipin na magpasakop sa kanilang mga Panginoon ay hindi dahil sa kababaan ng kanilang antas. Inuutusan sila na na sumunod sa mga masters nila, hindi dahil mababa silang uri ng tao, kundi ukol sa tungkulin na meron sila
bilang mga Kristiyanong mga manggagawa sa ilalim ng mga Panginoong pinaglilingkuran nila. Hindi siya sa pagiging mababang klase ng tao, kundi doon sa function bilang ikaw ay manggagawa. Dahil ikaw ay manggagawa, kailangan mong gawin to. Yun yung sense ng utos ni Apostle Paul sa mga slaves. Itinuturo nito na ang pagpapasakop ng Kristiyanong alipin ay dapat na may kamalayang nagsisikap sa patuloy na pagpapasakop at pagpapailalim sa otoridad ng kanyang Panginoon. We need to be a willing servant, submitting all the time to the masters that are providentially given to us. Yun yung context dito sa ating first point. So the duty of the slave to submit is not rooted in man-made status, na alipin, Panginoon. Hindi siya dahil doon. But rather in the function of being a slave to an owner. Dahil sa pangyayari ng kasaysayan na ikaw ay isang alipin, ang iniuutos sa atin ng Diyos ay magpaka-Kristiyano kung nasaan tayo. Pangit mo pakinggan, masakit man sa tenga, pero dahil ito ay dahil sa ating kultura, na ang mga alipin na iyon na iniutusan na gawin yung best nila sa pagiging alipin. Masama ba yun? Ito ay galing sa utos ng apostol sa kanyang mga kapwa-Kristiyano. The point here is that the scripture does not promote slavery. It does not promote slavery, but recognizes the reality of it. It recognizes the reality of the cultural slavery that happened in the Roman time, and it uses instead as an avenue that it may be useful to glorify God. God meets us where we are, and He commands us that we may grow holy there. Yun yung prinsipyo na makikita mo dito. Maswerte tayo na wala na tayo sa panahon kung saan ang mga Kristiyano ay mga alipin. Pero merong kabigatan doon sa utos ng apostol, sapagkat ang inutusan niya na mag-submit ay yung mga taong walang magagawa kundi mag-submit. While in our context, the Christians in our time have this idea that they are autonomous, that they are a lord of themselves, that they can decide whether they would want to submit or they would not. The Cretan slaves, the Christian slaves in Crete, didn't have that luxury. They are slaves already. But they are commanded to submit. Why? Later, we will know. The Apostle Paul have this greater motivation in his encouragement that they would submit. It is a very hard task. It is a very hard saying for the slaves to hear na itong apostol na to, grabe, hindi man lang kami ipaglaban. Kasi kung tayo, titingnan natin yung perspective ng mga alipin, grabe, ba't di man lang niya pinaglaban? Di ba dapat ng mga Kristiyano anti-slavery? Now, brothers and friends, that's anachronistic. You cannot judge the culture inside the scripture according to your own belief right now. You have to understand it in their context. And God uses that context mightily to glorify the name of Christ. Paano yon? Inutusan niya yung mga alipin, mga Kristiyano, na mag-submit willingly because they are a slave. Because of the function that they have. Is it wrong to command the slaves to submit? Now, if you say so, you are judging over the judgment of God. You are saying that you have more wisdom than God. God, through the apostle, commanded these people, our brethren, the slave brethren in Crete, to submit. We need to beware, brothers and sisters, of this culture of them, sila, laban sa atin. Alam niyo yun, in our time, meron tayong kultura na yung mga boss natin, yung mga management people sa ating mga kumpanya, alam mo, nagmi-meeting yan sila kung paano tayo papahirapan. Nagkukulod yan mga yan. Grabe, may bago na namang gagawin. May bago na namang gagawin. Utos na naman yun yung namamanginoong boss mo. This is a them versus us mentality. The management or the leadership where we are working
versus the ground employees. Sila laban sa atin. Isipin mo, ipapagawa na naman tapos papakainin lang tayo ng pizza. Diba? Pizza Fridays, no? Nagagalit pa kasi may pizza. But the Apostle Paul's intention in his command was not anything like that. How do we answer this cultural dilemma? We have been brought into this kind of thinking na meron tayong karapatan na mag-say no na lang sa lahat ng hindi natin prefer sa ating mga trabaho. Di ko naman trabaho yan necessarily. Ba't may necessarily? Ibig sabihin, part mo siya, ayaw mo lang gawin kasi parang malayo na. Now, we are not saying that we need to be enslaved by these capitalists, no? We're not promoting slavery. However, the command of the text is clear. The slaves in Crete, the Christian slaves, were commanded to submit willingly in a well-pleasing manner. How do we understand it as Christians in our time? Thank you po. Hindi ko siya inalipin. Yan. Our concern in our employment, brethren, with our work, is not just a matter of personal gain. We need to understand that first. Our concern in our employment sa ating pagtatrabaho is not just for our personal gain. It is a matter of sanctification. It is a matter of personal holiness. Ang pagtatrabaho ay may kabanalan din. Ito ay may aspeto pa rin ng pagpapabanal. O baka isipin mo, hindi pa naman ako nagtatrabaho. Magrereklamo ako sa teacher ko kasi, no. The principle is, lahat ng mga taong may ginagawa na kailangan nilang mag-submit sa isang authority. It is not just for our personal gain. It is a matter of sanctification. The slaves in Crete, according to historical records, were primarily working sa agricultural sector. Sa mines, minahan, quarries. Sila yung mga karpintero doon at mga tradesmen. So these Christians had an incomparably hard life. Yet the call for them by the blessed apostle was to be well-pleasingly submissive to their masters and fulfill all lawful things given to them. Isipin mo yon. Sila, na wala ng choice in the first place, were commanded to be willingly submissive and to even please their masters sa pag-fulfill nila ng lahat ng mga bagay na permitted by God. Now, brethren, our attitude when offering our service must be a cheerful one. When we are doing something, when we are working on something, we must have this attitude of being cheerful with what we are doing. Estudyante ka, ginagawa mo ito because you are in the process of sanctification. You're doing it cheerfully. Yung pag-fulfill ng mga binigay sa iyo na mga gawain. Bilang ikaw ay Kristiyanong manggagawa, ginagawa mo yung mga trabaho mo cheerfully. Why? Why do we need to be cheerful? Ang hirap nga Paul eh. Ano ba? Because we have a greater motivation. We have a better foundation. Because in our work, we reflect the Lord Jesus when He fully submitted to the will of the Father. So the sins that we have to mortify are the automatic response of grumbling. We automatically grumble and excuse ourselves from what must be done. Paano? By framing ourselves as victims in our jobs. Not just a contract job, but even yung mga household jobs. Household chores. Ako na naman, nagugas na ako kanina. No? Brethren, it sounds funny, but this is actually sin. You see, this is not actually radical. This is basic Christian 101. The sin that we have to mortify is our automatic response of grumbling.
Alam niyo, may pinagawa sa yung katrabaho mo or yung iyong leader sa trabaho, tapos ang automatic response mo, ba't ako na naman nakita niya? Na may pinagawa sa iyo, biglang, ala, ang hirap naman nito. Ba't sa akin lagi napupunta yung mahirap? We need to ask ourselves, brethren, why do we respond like that? Automatically. Bakit tayo, ang response agad natin sa mga pinapagawa sa atin bilang mga manggagawa sa lahat ng aspeto, sa ating mga trabaho, sa ating mga tahanan, sa ating eskwelahan, ang ating unang response ay magreklamo. This nature of victimization of the self, we need to make ourselves aware of this. This is a cultural problem. And many of us are blinded by saying, minsan lang naman. Ngayon lang naman ako nagreklamo. Nira-rationalize natin yung ating mga hindi pagsunod by installing virtuous acts na nagawa natin. Is the gospel functioning that way? Do we seal our sins with our good works? Do we put a band-aid of good works in our sins? Is this the gospel? No. This is not the gospel. It is a problematic dynamic na na-develop nating mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Yung nature ng submission na iniuutos ni Apostle Paul directly confronts our grumbling and our excuses. Why? Because this nature of this submission encouraged by the apostle makes us always being ready to exert effort and diligence in pleasing the Lord Jesus. Brothers and sisters, when we try to fulfill our duties, when we try to fulfill yung mga binibigay sa atin na mga gawain, we're not just accomplishing it for the sake of doing our jobs. We are trying to please the Lord Jesus Christ. Ultimately, we serve Christ before men as Christians. Now, that cannot also be a reason para hindi mo sundin sila. Ay, magpe-pray ako dito kasi Christian ako. Mamaya na yung trabaho ko. That's a wrong application. In our fulfillment ng mga pinapagawa sa atin, we are pleasing the Lord Jesus Christ, who submitted fully to the will of His Father in the accomplishment of the task of redemption. Brethren, we must understand that what seems to be normal in the world right now is in stark contradiction to the will of God. As it was in Crete, this was one of the primary themes that can be observed in the letter of Titus. Proper Christian living, no matter the circumstance, is rooted not in cultural belief, but in the sound doctrine of God. Titus chapter 2 verse 1. It is rooted in the reality of the gospel. Our submission, Christian living in the workplace, is not rooted in cultural belief. It is rooted in the reality of the gospel. Our goal is not merely for ourselves. It is a matter of Christian witness. The transformed life we claim, pag sinabi natin sa mga kasamahan natin, ay Kristiyano ako. Pero tayo pa yung pinakaunang nagrereklamo. Sa tingin ninyo, na ipapakita ba noong ganoong attitude, yung biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin sa pagtatrabaho natin? How we deliver ourselves as Christian witnesses in the workplace proclaims about the transformed life we claim. It tells about the transformative power of the gospel. Before you make your excuse or before you adopt this victim's frame, you must see to it that we do not remove the power of the grace of God in the picture of our decisions at work. Ulitin ko, bago mo gawin yung excuse mo,
before you adopt itong victim mindset, you must see to it that we do not remove the power of the grace of God in the picture of our decisions at work. Question. Okay, tama ka, Paul. Tama ka. Tama ka, pero di mo kasi naiintindihan yung pinagdadaanan ko sa trabaho ko. Now, the answer is that, actually, you're good. You're correct. We cannot know the particularities of the individual experiences of one another. Then that would make me God. If I know everything about the particularities of your experience. There is, of course, a room for sympathy and proper examination of events. But what is clear in the inspired written scripture is the command of the apostle to the real Christian slaves who were truly under the most cruel working condition and maltreatment was to be subject to the masters or to their masters in everything. The reality of the text is that it calls us that our actions either give reason for the unbelieving world to disbelieve or confirm the faith we proclaim to have. Our actions, speech, and behavior in the working arena paints an image of the grace of God. Have you magnified the grace of God in your present employment? Have you magnified the grace of God in your household chores? Have you magnified the grace of God being given to you as a Christian worker, as a wife, and as a husband? Or have you trampled it before the unbelieving world by not believing in its power to help you in your circumstance? Now, the lesson for our first point is that a Christian's service in the workplace is marked by humble, willing, and honorable submission, not as mere obligation, but as a testimony to the holiness of our faith and the reality of our transformed life. Even in difficult or unjust circumstances, brethren, believers are called to submit consciously, knowing that God meets us where we are, not to trap us. God does not trap His people in their circumstance. Ano yung ginagawa niya instead? He frees us for faithful service. Now for our second point is the missional focus of the Christian's witness in the workplace. Ang missional na layunin ng patotoo ng Kristiyano sa kanyang pagtatrabaho. Let me ask you, brethren and friends, kailan mo huling sinabi na ang isang katrabaho mo ay bida-bida? Kailan mo huling sinabihan yung katrabaho mo or yung kapatid mo sa bahay na bida-bida? Kailan mo huling nabanggit sa mga katrabaho mo? Ito naman yung next yung tanong. Kailan mo huling nabanggit sa mga katrabaho mo na si Kristo ang sandigan ng iyong lakas sa pagtatrabaho? Often, we neglect this natural response of mocking those people who are doing their best. However, it is actually a mockery to the Christians that the non-Christians are more exercised in doing their best in their work, while the Christians are the grumblers. While the Christians are the neglectful ones. It is a mockery to the gospel of Christ. Ang sakit mapakinggan nun. Sa totoo lang, alam nyo, yung sinasabi nila, ito, mas maano pa to sa trabaho niya kaysa dun sa ano. And we often hear that, we hear that all the time. Kristyano ka, ito nga No, we're not saying that that is permissible. After all, the accountability is individual. Alam nyo, brethren, na isa sa mga pinakagugugulan ng tao sa panahon natin ngayon, in our time, is yung oras nila sa pagtatrabaho. How many hours does a person work in the Philippines? Legally, we are required to render 8 hours of work every day. 40 hours a week.
Yung ibang kumpanya, 9 hours a day kasama yung break time. So we have actually a lot of time. To be honest, mas marami pa yung oras na nai-spend natin minsan sa ating trabaho kaysa sa ibang mga bagay. And with that span of time every day, how do you magnify submission? How do you magnify the grace of God? As a Christian, how do you tell of your workers that you have been transformed by this powerful gospel of Christ? In that 40-hour a week, how do you express your Christian witness? Ni minsan ba na itanong mo sa iyong sarili kung ano yung dulo ng lahat ng pagtatrabaho mo? Have you ever asked yourself, what is the end goal of my work? After all, mamamatay din naman ako. Minsan ba ganito na tayo mag-isip? Ano? Kayamanan ba? Kasikatan? Legasiya? Ngayon, bilang isang Kristiyano, ni minsan ba ay dumapo sa iyo na ang punto ng mabuti mong pagtatrabaho ay ang pag-akay mo sa iyong mga makakasalamuha tungo kay Jesus? Has it ever come to your mind that you doing your best in your job or in your current work as a student, as a mother, as a father, and as an employee, has it ever occurred to you that the end goal of this is to call sinners to Christ? We're not just commanded to work for our personal gains. We are working that the unbelieving world may see the power of the gospel of Jesus. Sa pagpapatuloy nung punto, ginamit ni Apostol Pablo yung utos niya na huwag kayong mangungupit. Not pilfering. Sa original na Griego na salita, yung ginamit niya na term dun is nos physo. Ang meaning nun is pagkuha sa pagtatabi o pagtatabi ng mga bahagi ng ari-arian para sa pansariling gamit. Yung idea nung dun sa verse 10 na not pilfering, ang idea nun is pangungupit ng unti-unti. Maliliit na mga bagay, kinukupit natin. Yun yung idea doon. Huwag kang mangupit, kumbaga. Yun yung utos ni Apostol Pablo. Huwag kang mangupit ng paunti-unti. Bakit? Bakit? Alam nyo, madali pang matanggap kung yung bata na inutusan mong bumili ng suka, tinatago yung sukli kasi gusto niya bumili ng gusto niya. Pero mahirap maintindihan na yung nagsasabing sila ay Kristiyano, pero palagi nilang sinasaway yung utos ng hindi pagnanakaw. Bagkus, meron pa silang paraan kung papaanong pasundot-sundot nilang nakukupitan yung kanilang trabaho. Papaano yun? Kung minsan sa ating pagtatrabaho, inuuna natin yung ating mga personal na mga gustong gawin rather than the work itself. The very practical thing that I know I have done is yung nagsiselfon ako habang nagtatrabaho sa oras ng pagtatrabaho. This is an example of pilfering with the riches of the company I'm working with. Bakit mahalaga na mabigyan natin ng importansya yung mga ganitong bagay? Ipinapakita rito na kahit gaano kaliit yung kinupit mo o sinayang na yaman mula sa ating pinagtatrabahuan, ay may malalim itong epekto sa ating patotoo bilang mga tagapagdala ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang simpleng pagtatabi ng hindi atin ay hindi lamang issue ng pagiging hindi tapat. Ito'y salungat sa doktrinang ating ipinapahayag. Sa mata ng Diyos,
Nasusukat ang ating katapatan hindi lamang sa malalaking bagay, kundi lalong-lalo na sa paraan ng ating paghawak sa mga maliliit na yaman at responsibilidad. Dito, nasasalamin yung tunay na pagkakaroon ng ugnayan ng ating paniniwala at ng pamumuhay. The unity of what we believe and what we do is seen in how we treat the small things we are given in our workplace. Now, there may come a time na umabot na tayo sa punto na tayo ay iniwan sa sarili nating oras, binigyan tayo ng sariling oras para gawin natin yung trabaho natin, at ang hindi paggawa at pagsasayang ng oras sa ibang gawain ay maituturing na rin pagnanakaw sa ating mga pinagtatrabahuan. Ang mga bagay na ito ay malaki ang maaaring maging epekto sa kung papaano tayong huhusgahan ng mundo patungkol sa ebanghelyong ating ipinapangaral. Sabi ni J.C. Ryle, sound Protestant and evangelical doctrine is useless if it is not accompanied by a holy life. It is worse than useless. It does positive harm. So our point is this: our obedience, our integrity with the small material things in our workplace speaks volumes of the trustworthiness of our witness to the gospel message we proclaim to sinners. We cannot just expect the unbelieving world to entrust the salvation of their souls to Christ if we cannot be trusted with the small things entrusted to us by our earthly masters. Sabi ni Chappell and Hughes, dagdag nila, the slaves become the Savior's representatives. Whatever they do, they are responsible for conduct that can lead to their master's salvation. So we need to be aware, brethren, of these menial sins that we categorize. Mag-ingat tayo, sapagkat yung nais ng mundo ay hindi katapatan natin kay Kristo. Ang gusto ng sistemang ito ay iwan natin si Kristo sa loob ng simbahan, at sa oras naman ng trabaho ay makibagay tayo. Makisama at isantabi ang ating pananampalataya. Ngunit sa mga pagkakataon na kahit papigilan nila tayong mangaral ng ebanghelyo sa salita, our conviction must be is hindi nila tayo dapat mapigilan magpatotoo sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sabi ni Spurgeon, the life of the Christian, even if he be a servant, is to be an ornament of Christianity. Christ does not look for the ornament of his religion to the riches of the talents of his followers, but to their holy lives, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Kaya tayo mga Kristiyano, ang layunin natin sa trabaho ay hindi lang para sa sariling kasaganaan o para sa kapakanan ng mga nakaasa sa atin. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayo upang ipamalas ang banal na pagtingin sa paggawa, na hindi lamang ito daan sa kabuhayan, kundi isang sagradong espasyo kung saan maaaring ipangaral ang kaligtasan kay Kristo. Isang matibay na patotoo rito yung natuklasan ni Dr. Dudley Woodbury. So isa siyang missionaryong scholar sa kanyang pag-aaral kung bakit maraming mga Muslim ang lumalapit kay Jesus. Pinag-aralan niya bakit daw maraming mga Muslim ang nagko-convert into Christianity. Ayon sa kanyang research, the number one reason Muslim converts listed for their decision to follow Christ was the lifestyle of the Christians among them. Dito natin mas lalong nauunawaan yung sinabi ni Apostle Paul na dun sa verse 10, upang sa lahat ng bagay ay mapamulitian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Paano natin pinapaganda yung doktrina ng kaligtasan? Sa pamamagitan ng pag-asal natin sa ating mga trabaho. Ang pag-asal at gawain ng isang Kristiyanong manggagawa sa pagiging tapat, maayos at may malasakit ay nagiging palamuti ng ebanghelyo. Isang buhay na nakakahikayat sa mga nakamasid upang lumapit
kay Kristo. Gaya ng paalala ni John Flavel, your duty is to adorn the gospel by your life, to make it attractive and lovely to the eyes of beholders. When there is beautiful harmony and lovely proportion between Christians' doctrine and practice, then do we walk suitably to the Lord of glory. Now, as a challenge, sa gitna ng hamon at tukso sa lugar ng paggawa, tanungin natin dapat yung ating sarili. Na ipapakita ko ba sa aking kilos ang kagandahan ng Ebanghelyo? Nagiging dahilan ba ako upang ang iba ay mapalapit kay Kristo? Nawa, mga kapatid, huwag tayong mawalan ng lakas ng loob. Sapagkat sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay, ginagawa tayong mga ilaw ng Diyos sa isang madilim na lugar. Para naman sa mga kasama naming narito na hanggang ngayon ay hindi pa nananampalataya kay Kristo, pakinggan ninyo ang malinaw na panawagan ng Ebanghelyo. Hindi kailanman magkakaroon ng tunay na kapahingahan ang inyong isip at puso hanggat sinusubukan mong punan ang kahulugan ng buhay sa pamamagitan lang ng trabaho. Nawa, ikaw na hindi pa mananampalataya ay huwag kang mamuhay ng para lamang sa pagbabanat ng buto. Asamin mo ang biyayang walang kapantay na iniaalok ni Kristo. Harapin mo yung kasalanan mo ngayon na. Aminin mo ito sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Hindi pa huli ang lahat upang magsisi at magtiwala ka. Inaanyayahan ka na lumapit, tanggapin mo yung bagong buhay na kay Kristo lang matatagpuan. Ikaw na hindi mananampalataya, tanggapin mo yung buhay na hindi nauubos sa paghahanap ng alaga, kundi isang buhay na may malinaw na layunin, ang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos magpakailanman. And to end our sermon, for the Christian, our work is more than a means of personal advancement. Brethren, take this seriously. People are dying and they don't know Christ. In this task that God has given us in our jobs, we are being useful for the salvation of people. Isipin mo yung simpleng pagtatrabaho mo ng marubdob para sa Diyos. Ginagamit yun na Kristo para sa kaligtasan nila. Brethren, take this seriously. Many people are dying because they don't hear the gospel. And here, God is showing us a way to call and invite the sinners in the workplace to come to Him. The Christians must willingly submit. And the Christians must reflect the submission of their Lord Jesus Christ. This way, brothers, sisters, we display the beauty and the power of the gospel of Christ. Our ultimate aim is not just to be the best in the field. It will come. But our aim, brothers, sisters, is to become faithful witnesses to the unbelieving world, that they may know that there is a God who motivates His people to work for Him freely. Our lives should commend the gospel to those around us, that the unbelieving world might be drawn to the Savior who saved us. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank You that in our weakness, in the simpleness of our jobs, in the simpleness of the chores given to us, You are using it to glorify Your Son. We are not deserving to become partakers of this mission, yet You called us to be faithful servants in wherever You have called us. Through it, people would know that there is God, that there is Christ that saves sinners. Help us that we may take this seriously, for
death, eternal death, eternal condemnation is real. May we see that our vocation's goal is not just for our personal gains, but as Christians, help us to be faithful, that our walk may become a pattern for those who witness it, that they would come to a saving knowledge, that they would come to know you, our Lord Jesus Christ. This all we pray in the name of our Lord. Amen.